Amen to God. Amen. I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I live in God.
follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, no world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, no world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. It's everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hallelujah, Lord Jesus. You are holy, you are faithful. At ikaw lang ang papabulihan namin sa araw na to. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ngayon po ay hinihiling ko po ang bawat isa. Dito po tayo umupo sa unahan para maintindihan po natin ng maigi yung ating napakalaga po natin pag-aaralan. At yung cellphone po natin, pakiot natin para tayo po yung nakapokus sa ating pong pag-aaralan. Brother Freddy, Brother June, okay na yan, dito lang tayo. Para mas mapakinggan natin. Okay na, nakasarado naman yung pintuan natin. Dito po tayo para mga musikero, dito po tayo sa unahan. Yan. Brother Perry, ito mas maano dito para kasi dyan mas may abala pag dito, maririnig natin maigi yung pag-aaralan natin. Sige po, nakikiusap. Brother Freddy, Brother June, dito po tayo. Okay lang yan. Ha? Ha? May pasok. Sige, dito, Brother Freddy. Okay. Iwasan po natin yung ating cellphone ay nakabukas. Babasahin ko po muna Matthew chapter 28, verse 16 hanggang 20. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus has told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in
heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the end of the very age. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyarihan sa salitang pag-aaralan po natin sa umagang ito. Tayo po na manalangin, Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka namin, pisasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat sapagkat kami po ay tinawag mo, Panginoon. Ikaw ang tumawag sa amin upang kami po ay makipag-partner sa iyo para palaganatin isa katuparan, Panginoon, yung dakilang mandato mo sa amin. Umayo kami, pangaral, mabuting balita, turuan silang sumunod sa iyo, dakilang Diyos. Open our spiritual eyes, spiritual mind, pangapos po namin maunawaan ang aming pong pag-aaralan. Hindi lang maunawaan, kundi, Panginoon, maintindihan namin na maigi, intindihin namin maigi, pakinggan namin na maigi, Panginoon, upang ang bawat isa po sa amin ay talagang maintindihan yung mandato mo, hindi lamang sa mga alagad, kundi sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Yung apanaling God, Lord, pangunahan mo kayo pandikot, anoint your word and your servant. Bigyan mo ako ng wisdom, katalinuhan, karunungan upang maipaliwanag ko ng maigi itong aming pag-aaralan at maunawaan po namin, bumuon sa aming mga espiritu, Panginoon, hindi lang mapapakinggan, kundi isasagawa namin sa pagkatito ng panopang sa maraming salamat. At ang kaaway siya po ay may higitang 2,000 taong turunan, at mga hadlang na kanyang gagawin, ito'y aking sinasansala, pinapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At dahil banal na espiritu kamungo sa aming kalagitnaan, inakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ito pa sa Panginoon. So sa umagang ito ay hindi po ako mag-preach. Ito po ay teaching. Great Commission Equipping Training. Kaya po natin dinaan sa Sunday kasi po mahirap mag-set ng ibang araw. May mga trabaho. So sinamantala po natin ang araw ng Great Commission Equipping Training. Training leaders and workers to impact the world and finish the Great Commission. Ito po ay under the Mission Catalyst International. Ang pinakatapak po natin, Building a Great Commission Church. Building a Great Commission Church. Building a Great Commission Believers. Ano po ba ang ibig sabihin ng Great Commission Church? Ano ba ang ibig sabihin ng Great Commission Believers? Ito po ay Mission Catalyst International. Ang presidente po dito, si Dr. James A.D. Siya po yung presidente ng Mission Catalyst International. Ito po ay itinulong sa amin sa AMTP, Asian Ministerial Training Program, noong pong October 20. Tinuro niya sa amin ito ng 3 araw. 3 araw niya pong itinuro sa amin. Ito po yung ating pag-aaralan. Itinuro sa amin 3 araw. So hindi po natin ito mabubuha sa isang turuan na. Building a Great Commission Church. Yun ang pinakatatalakayan natin. Ayon po kay James Eddy, ito pong katuruan ito ay naituro niya sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi talagang sabi niya, inikot niya. Ang dami pong basang inikot niya para ituro po itong katuruan ito. Sabi niya dito, the truths will be taught in this conference have been taught in many parts of the world, including Bangladesh, Bhutan, Brazil, Burundi, Cambodia, China, Kota, DR Congo, Guyana, Ghana, Hungary, India, Indonesia, Kenya, Kazakhstan, Liberia, Malaysia, Myanmar, Nepal, the Netherlands, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka, Uganda, the UAE, the UK, and the United States, and Zambia. Ganun po karaming narating ng katuruan ito. It has been powerful impact on leaders whenever it has been shared. Many experienced leaders have said it is the most practical and impactful training they have ever received. At dinala niya po dito sa Pilipinas. 5
partnership with the Philippines. The Philippines partnership with the World Mission, dinala niya po dito sa Pilipinas. Kaya sa umagang ito, tayo po ay maging handa para sa Diyos na magsalita o kausapin tayo at maapektuhan ang ating buhay sa malalim na antas para maintindihan po natin na tayo para bilang mananampalataya ay kamahagi sa mandato ng ating pong Panginoon Diyos. 5 reasons for this training, for this message. Why are we here? Bakit na andito ka? Bakit na andyan ka? Bakit pinahintulutan ng Diyos na umaling ka ngayon at marinig mo itong mensahe ito? Why are we here? 5 reasons why we are here. Number 1, first we are here because of God's objective. Tayo po ay nandito, number 1, dahil po sa layunin ng ating pong Panginoon Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay kasali sa layunin ng Panginoon. Kasama sa layunin ng Panginoon sa kanyang plano sa mundo. Kapahagi tayo. Sino po ba tayo para isali ng Panginoon sa kanyang layunin sa mundo? Ano po ba yung layunin ng ating Panginoon? We are here because of God's objective to call worshiper to Himself from every tribe, language, and people on earth. Ang layunin po ng Panginoon ay tawagin ang mga mananamba sa kanyang sarili mula sa bawat tribo, wika, at tao sa lupa. So kanyang layunin, tawagin yung mga mananamba sa kanyang sarili sa lahat ng tribo, sa lahat ng lingwahe, sa lahat ng tao sa mundo. Tinatawag niya yung mga worshiper sa kanyang sarili. At tayo po bilang mananampalataya, worshiper na po tayo. Worshiper na tayo. Ang tatawagin niya mga worshiper sa kanyang sarili sa lahat ng bansa, sa bawat tribo, sa bawat lingwahe. Paano po mangyayari yung kasama tayo? Para matawag ng Panginoon yung mga mananamba sa kanyang sarili, sa lahat ng bansa, sa bawat tribo, sa lahat ng wika. Tayo po ay kasali doon. Tayo po yung magpapalaganap. Kasi ang isang tao para maging tunay na mananamba sa Diyos, kinakailangan meron siyang personal na relasyon po sa Diyos. Salamat, kasama tayo para ipalaganap yung Ebanghelyo upang yung tao ay magkaroon pagkakataon na maging true worshiper na kung saan ang layunin yung tawagin ang lahat ng sumasamba sa kanyang sarili, sa lahat ng tribo, sa bawat wika, sa buong bansa, sa lahat po ng tao. Ang sabi po ng Revelation chapter 5 verse 9, and they sang a new song, you are worthy to take the scroll and open its seal, because you were slain and with your blood you purchased men for God from every tribe, language, and people and nation. Ang tinutukoy dito si Jesus Christ. Sabi na, umaaway sila ng mga bagong awitin, ikaw ang karapat-dapat na magbukas ng scroll at buksan yung seal, sapagkat ikaw ay pinatay at ang iyong dugo ang tumubos ng tao para sa Diyos. Sa lahat ng tribo, sa bawat language and people and nation. God's objectives in the world is a representative from each nation on earth with Him in heaven. Ang layunin ng Panginoon ay magkaroon ng representative sa bawat bansa sa langit. Salamat tayo po bilang mga born again, tayo po representative naman ng Pilipinas sa langit. Ang kanyang layunin, ang bawat bansa ay magkaroon ng representative sa kanya sa langit. Ilan po ba ang born again Christians sa Pilipinas? Kunti lamang po. So ibig sabihin, tayo po na representative na sa langit, para dumami yung representative ng Pilipinas, ang gagawin po natin ipapahagi yung Ebanghelyo. Kaya minsan may nakikita po tayo mga Pilipino ginagamit sa ibang bansa. Kasi ang panawagan ng lahat ng bansa, lahat ng tribo, bawat lengguwahe, magkaroon ng representative sa kanya sa langit. At salamat
bahagi po tayo ng layunin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid, bahagi ka sa layunin ng Diyos. So yun po ang una, because of God's objective to all worshiper Himself from every tribe, language, and people on earth. Number two, why we are here? We are here because of God's vision for the world. We are here because of God's vision for the world. Tayo pinandito dahil dito sa pangitain ng Diyos sa mundo. Ibig sabihin ng Diyos may pangitain sa mundo. At doon sa pangitain ng Diyos sa mundo, kasama tayo, isinama tayo ng Panginoon para magkaroon ng katuparan yung kanyang pangitain sa mundo. Isipin mo, kasama tayo sa layunin ni Lord, na tawagin na natin sumasama sa Kanya. Kasama tayo sa pangitain ng Diyos para sa mundo. Ano po yung pangitain ng Diyos sa mundo? We are here because of God's vision for the world to fill the earth with the knowledge of His glory. Ang pangitain po ng Panginoon sa mundo, punuin ang mundo ng kalaman ng Kanyang kaluwalhatian. To fill the earth with the knowledge of His glory. Punuin ang mundo ng kalaman ng Kanyang kaluwalhatian. Para po ang tayo magkaroon ng kalaman sa Kanyang kaluwalhatian, kinakailangan meron sa personal na relasyon sa Panginoon. Kaya po tayo kasama sa pangitain para lumaganap ang mabuting balita upang yung mga tao magkaroon ng kalaman sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kalaman sa knowledge of the glory of God. Kasama tayo. Bawat mananampalataya, hindi lamang po yung pastor, hindi lamang yung leader, kundi bawat mananampalataya, isinama ng Panginoon sa Kanya pong pangitain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Habakkuk chapter 2 verse 14, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the water covers the sea. Ganun din pa natin. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Kung paano po tinatakpan ng tubig ang dagat, ang sabi po ng Habakkuk, mapupuspos, mapupuno ang mundo ng knowledge of the glory of the Lord. At para po mangyari yan, to fill the earth with the glory of the Lord, kasama tayo sa pangitain na yan. Na tayo po yung instrumento ni Lord para ipakanap yung Ebanghelyo para ang tao ay magkaroon ng kalaman sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sa mga kapatid, bahagi ka ng pangitain ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ba tayo natutuwa? Isipin mo. Bahagi pala ako, bahagi ka ng layunin ng Panginoon. Bahagi pala ako, bahagi kayo, tayo lahat ng pangitain po ng ating pong Panginoon Diyos. Number 3, why we are here? We are here because of God's strategy for carrying out His vision. Tayo pinarito dahil po ito sa strategy ng Panginoon para masa ikatuparan yung kanyang pangitain. God's strategy for carrying out His vision. Ano ba yung vision ni Lord? Sabi sa number 2, to fill the earth with the knowledge of His glory. Yung po yung vision niya. Ang pangatlo, kahit ay narito dahil ito sa strategy ng Panginoon para maisakatuparan yung kanyang pangitain. Amen. Para maisakatuparan yung kanyang pangitain. Ito po yung strategy ng Panginoon. Matthew chapter 24 verse 14. Para maisakatuparan yung kanyang pangitain. Ito yung strategy. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ano yung strategy? Ipapangaral ang Ebanghelyo. Papangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian bilang ipipreach sa
sa lahat ng bansa bilang patotoo ng bawat bansa, and then the end will come. Bakit po ganun ang dapat? Sapagkat para pagdating mo ng takdang panahon, wala na pong may dadahilan yung tao. Wala na silang may dadahilan. Lord, hindi ko narinig ang salita mo. Lord, hindi ko narinig ang ebanghelyo mo. Hindi ko lang na may ebanghelyo, hindi ko lang Panginoon. Kaya ang strategy to preach the gospel of the kingdom into the whole world as a testimony. Patotoo ng bawat, and then the end will come. Amen. God's strategy is to reach the entire world by making disciples and planting churches in every nation of the earth. Yung po yung kanyang strategy. Make disciples, plant churches in every nation of the world. Ipapangaran. Amen. Para may sakatuparan. Kasi hindi po magkakaroon ng knowledge, hindi po mapupuso ng knowledge of the glory of God ang mundo kung hindi ipapangaran. Sino mangangaran? Tayo pong nakarinig na ng Ebanghelyo. At dalangin po natin sa aking pag-aaral, talagang mahipo ng mangusap si Lord sa atin. Na tayo pala, sa napatagal natin mananampalataya, tagal tayo Kristiyano, atin po na, hindi po natin na natugunan yung matagal ng panawagan ng ating pong Panginoon. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Hallelujah. Number one, we are here because of God's objective to all worshippers Himself from every tribe, language, and people on the earth. Number two, we are here because of God's vision for the world to fill the earth with the knowledge of His glory. Then we are here because of God's strategy for carrying out His vision. And number four, we are here because of God's method of carrying out His strategy in the world. Tayo narito dahil po sa pamamaraan ng Panginoon para masyakatuparan yung kanyang strategy in this world. Ano ba yung strategy ng Panginoon? Preach the gospel. Di ba? Into the whole world as a testimony. Yun yung kanyang strategy para magpuspos, para matupad yung kanyang vision, para magpuspos ng knowledge of the glory of the tao. Ang kanyang strategy, preach the gospel. We are here, number four, because of God's method of carrying out His strategy in the world. Narito tayo dahil po dun sa pamamaraan ng Panginoon para maisakatuparan yung kanyang strategy na maibahagi yung ebanghelyo sa buong mundo. Ano po yung strategy ng ano po yung pamamaraan ng Panginoon? 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable men who will also be qualified to teach others. Ang pamamaraan ng Panginoon, yung method ni Lord, para masatuparan yung strategy na ma-share yung gospel sa buong mundo. Sabi po ni Pablo, yung narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ipagkatiwala mo doon sa mga taong may kakayanan magturo din ng iba. So, kanyang pamamaraan, to train leaders, upang yung leader na yun ay magte-train din ng another leaders, at yung na-train yung leader ay magte-train ng another leaders, train another leader to preach the gospel. Amen. Yung narinig mo, sabi ng Panginoon kay Paul, ng Panginoon ni Pablo kay Timothy, yung narinig ko sa akin, sa harap ng maraming saksi, ipagkatiwala, ituro mo doon sa taong may kakayanan, magturo, yan ang iba. God's method of preaching the word is to train leaders who will train other leaders. Ang kanyang method to train leaders who will train other leaders. Tayo po'y tinrain. Kami po'y tinrain. Dito. Tinuruan kami. 3 days of training. Tayo po'y nagtitrain. Kaya nga, binabagi sa atin, bahagi po yung training.
Upang sa ganun, kapag tayo pinatapos sa pag-aaral na ito, na-train na tayo, naintindihan na natin yung mandato natin, tayo naman ang magte-train ng mga bagong mananampalataya. Amen po ba? Ibig sabihin, talagang para lumagaan ka kami, hindi titigil sa nag-train. Yung na-train, magte-train. Yung na-train, magte-train. Hanggang sa halos lahat ng miyembro ng church ay na-train at lahat ng miyembro ng church hahayo para ipangaral yung Ebanghelyo. Amen. Kasi ang simbahan po tayo nangangarap na lumago eh. Tanong natin sa Sena, bakit hindi tayo nalago? Kasi wala po tayo. Kulang tayo sa training eh. Kaya nga ito sinasamantala natin, ito rin po tinuturo na ng bishop ngayon sa simbahan nila, kila Joseph. Training, para yung na-train, kayong magte-train din ng mga bagong mananampalataya. Meron tayong discipleship training program. Meron kasunod na ito, 13 lesson para talagang making disciple. Para isang Kristiyano, na sinasabing Kristiyano, maging disciple ni Jesus Christ. Sinabi ng Bible, go ye and make disciple. Hindi po sinabing, go ye and make convert. Make members. Kasi pag member lang, hindi hahayo yan. Kasi walang training. Kaya sabi, make disciple. Reason and then disciple. Amen po ba? So ang method po ng Panginoon in reaching the world is to train leaders who will train other leaders. Amen. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 13. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for edifying the body of Christ, till we all come to the unity of faith, of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to measure of the stature of the fullness of Christ. The primary work of the apostles, the prophets, evangelists, pastors, and teachers is to equip the saints for the work of ministry. Ang primary purpose, layunin ng mga pastor, evangelista, teacher, propeta, is to equip the saints. Sino po yung saint? Tayo po, we are the living saint. To equip the saints for the work of ministry. Sangkapan ang tao. Bigyan ng sanggata ang tao for the work of ministry. Kasi po, hindi makakagawa sa ministeryo ang isang tao kapag hindi po sila sangkapan, kapag hindi siya po na-equip. Yung pong evangelist teachers, fivefold ministry, ang layunin po niya is to equip the saints for the work of ministry. Naintindihan po ba natin? May natututunan pa tayo. May matututunan tayo pag iintindihin po natin maigi yung napapakinggan po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 5. We are here, number 1, because of God's objective to call worshiper himself from every tribe, language, and people of the earth. We are here, number 2, for God, because of God's vision for the world to build the earth with the knowledge of His glory. Number 3, we are here because of God's strategy for carrying out His vision. Number 4, we are here because of God's method of carrying out His strategy. And number 5, we are here because of Christ's mandate to His church. Ano po yung mandate ng Panginoon sa church? The Great Commission po yung mandato. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them everything I have commanded you. We are here because of Christ's mandate to His church, that it can be completed in this generation if we will make it a priority. Number 5, kung bakit tayo? Dahil dito sa mandato ng Panginoon sa church, pag sinabing church as a congregation and as individual naman, mandato po sa atin na ang Great Commission can be finished in this generation if we will make it a priority. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon, maging priority ng simbahan ng church as a congregation, yung pong preaching the gospel, sharing the gospel, maging priority ng bawat mananampalataya, yung pong sharing the gospel, sapagkat
base po doon sa nagturo, it can be completed, finished, yung great in this generation, kung ito'y gagawin natin, priority natin. Ano po bang ibig sabihin ng priority? Yung unahin, pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Para matapos natin yung Great Commission in this generation. Ulitin po natin, why we are here? Because of God's objective to call the worshiper to Himself from every tribe, language, and people on the earth. We are here because of God's visions for the world, to fill the earth with the knowledge of His glory, that vision. Number 3, because of God's strategy for carrying out His vision. We are here because of God's method of carrying out His strategy in the world, and we are here because of Christ's mandate to church that it can be completed in this generation. We will make it a priority. We are here to partner with Jesus and with each other in order to help those who have not yet heard the gospel. Tayo pinaan dito para makipag-partner tayo sa ating Panginoon sa Kristo at sa bawat isa po sa atin para makatulong po tayo maabot yung mga hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Yung mga mahal natin, yung pamilya po natin hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung mga kamag-anak natin hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung mga kaibigan natin hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung mga kapitbahay natin, classmate na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. We are here to be partner ni Christ at ang bawat siya para matulungan na maabot po natin yung mga hindi po nakakarinig ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. The goal of this training. Ano po yung goal ng pag-aaral natin ito? Ano yung gusto natin makuha? The goal of this conference. Sige po. Hintayin natin mo po yung ating mga kapatid. The goal of this conference. Ano po yung layunin ng training na ito? Ano yung layunin natin sa pag-aaral po nitong ating pinag-aaralan? Ang goal po is to help leaders and workers to gain, number 1, bigger vision. Upang matulungan yung mga leader manggagawa na makakuha ng malaking pangitain, great or big vision. Ang vision po natin sa totoo lang, napakaliit yung vision po natin. Sa pag-aaral po ito, ang layunin po ng pag-aaral ito, maging makakuha po tayo ng malaking pangitain. Big vision sapagkat ang Diyos natin ay malaking Diyos. Ano po ba ang itutulong ng vision? Vision is the force that drives a ministry. Ang vision, ito po yung puwersa na nagtutulak, nagpapatakbo ng isang ministeryo. Ulitin po lang, ang pangitain, ito po yung force that drive, nagpapatakbo ng ministeryo. Kasi ibig sabihin, walang pangitain, wala pong hindi tatakbo ng ministeryo. Halimbawa, ganito po. Tayo po magkakaroon ng planning, annual planning. Halimbawa lang, ang ating naging pangitain, at the end of 2027, ang ating pangitain, makawin ng 500 believers at the end of 2027. Halimbawa, 500 believers. Kasi sabi dito, big vision. Kasi ang Diyos natin, malaki. Another vision is to open 100 Circle 100 Bible study. So yung vision na yun yung persa na magtutulak sa atin para tumakbo yung ministry. Kasi bakit? Meron kang tinutumbok. Meron kang gustong matupad. Kasi kung walang pangitain, hindi po tatakbo ang ministry eh. Kaya nga yung vision is the force that drives the ministry. Yung pangitain na pagkakaisa ng simbahan, yung po yung pinaka-power. Ito yung pinaka-pwersang magpapatakbo sa bawat mananampalataya. Kasi bakit merong tinutumbok,
merong gustong mabot, merong gustong makapit. Yun po yung kapangyarihan ng bisyon. So ang goal po natin, to help leaders and workers to gain bigger vision. Makakuha ng malaking pangitain. Pangalawa, to help the leaders and workers to gain deeper passion. Ano ba ibig sabihin ng passion? Intense desire. Deeper passion to share the gospel. Deeper passion for the lost soul. Deeper passion to serve the Lord. Pag sinabi po natin passion, kasama yung pagmamahal. Silakbo ng damdamin. Intense desire. Yun po ang kailangan passion. Passion is what fuels a ministry. Ang passion, yun po yung nagpapaapoy ng ministeryo. Minsan wala tayong apoy. Yung passion, kasi pag may passion ka sa Lord, may pagmamahal ka, may intense ka na talagang madalas sa Panginoon, may pagmamahal, yun po yung magpapaalam. Magpapaapoy sa ministry. Kasi miski meron po tayong bigger vision, kung wala tayong deeper passion, hindi po natin makakamit yung pangitain. Naintindihan po ba natin? Kailangan natin yung bigger vision, pero kailangan natin yung deeper passion. Yung po ang magpapapoy. Dapat nag-aapoy yung mga puso natin. Yun ang magpapapoy sa ministry. Yung pong pangitain, yung po yung nagpapatakbo ng ministry. Yung passion, yung mapapakoy para tumakbo yung ministry. Deeper passion. Dapat po tayo may passion. Kung tayo na po naging sa atin ang Panginoon passion, pagmamahal. Pero kailangan natin sa pagtuturo ito, ang layunin nga makakuha tayo ng mas malalim na passion. Passion to share the gospel. Passion for the lost soul. Passion sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Number 3, nag-goal po ng itong pagtuturo. To help leaders and workers to gain clear strategy. Malinaw na estratehiya. Kasi, miski meron tayong bigger vision, miski tayo meron deeper passion, kung walang malinaw na strategy, hindi pa rin po mapapatakbo yung ministry. Miski nag-aapoy, miski may pwersa, may apoy, pero kung walang clear strategy, hindi rin po magiging matagumpay. Amen. Clear strategy gives us track to run on. Parang binibigyan tayo ng track na para patakbuhin. Amen. Kailangan natin ang greater vision, big vision. Kailangan natin deeper passion. Kailangan din natin yung malinaw na strategy para patakbuhin yung ministeryo. Para alam mo kung ano yung gagawin. Di ba? Kasi kung walang strategy, hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya kailangan po natin ang isang layunin ito, makakakuha tayo ng malinaw na strategy ng pag-share po ng gospel. And number 4, to help leaders and workers to gain long-term commitment. Long-term commitment. Hindi short and long-term. Long-term commitment. Commitment will not let us stop until job is finished. Ang long-term commitment, hindi tayo papahituin hanggang hindi tapos yung trabaho. Long-term, hindi po short-term. Ibig sabihin, pag sinimulan po natin ito, maging ating discipleship program, at natapos tayo, hindi po tayo titigil doon. Kasi dahil natin long-term commitment. Napag-aralan natin, na-train tayo, na-disciple tayo, hahayo tayo. Amen. Yun po yung long-term commitment. Hindi tayo dati kasi nangyayari sa atin, nihingas kugol. Nagsimula, tapos ito. Ngayon po, long-term commitment ang bawat isa sa atin. Commitment na hindi tayo pahihingin hanggang hindi tapos ang trabaho. Palakpakan po natin si Lord. To
Tumuyo po tayo kasi para inantok tayo. Tumulo tayo ng konti. Para mawala to. May mga gagawin rin. Nakikita ko eh. Okay ah. Sige. Masahin mo yung katabi mo para mawala to. Okay, sige. Puna po ulit tayo. So, yun po yung layunin ng training na ito. To help leaders to gain bigger vision, to help leaders to gain deeper passion, to help leaders to gain strategy, to help leaders gain long-term commitment. At ito po yung challenge sa atin. Yung challenge sa atin. There are 3 billion unreached people in the world. Most have never heard the gospel and presently have no way to hear the gospel. Meron pong 3 bilyong unreached people. Pag sinabing unreached people, mga tao na hindi pa naaabot, hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo miski isang beses at parang walang kaparaanan na makakarinig kung hindi sila mismo pupuntahan ng tao. 3 billion unreached people in the world. Most have never heard the gospel and presently have no way to hear the gospel. 3 billion. More than 6.3 million in the Philippines have not yet to hear the gospel for the first time. Ilang milyon po ba ang Pilipinas? 100 million maybe. 6.3 million pa ang hindi nakakarinig ng ebanghelyo miski isang beses. Kasi maraming Pilipino nakakarinig na eh. Miski hindi sila buwan, nakakarinig na sila ng ebanghelyo. Pero meron 6.3 million Pilipino ang hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo for the first time. Hindi pa sila nakakarinig. Kaya nga sabi ng Panginoon, this gospel of the kingdom shall be preached to the whole world as a testimony to all nations against and will come. Unfair naman na yung mga tao ay mapapahamak, mapupunta sa impyerno na wala silang kalam-alam kasi hindi narinig yung ebanghelyo. Hindi po papayag ang Panginoon ng ganoon. Di ba kasi hindi nila alam eh. Kaya nga kasi wala silang alam, impyerno sila. Kaya nga in this gospel of the kingdom ipapahagi. Para marinig nila, tumanggap man sila o hindi, narinig nila. Para pagdating ng takdang pa, wala po silang itatahilan, Lord, hindi ko narinig. 6.3 million sa Pilipinas ang hindi po nakakarinig ng ebanghelyo miski isang beses. The Philippines is 11.4% evangelical. Kasi majority po dito ay ako 11.4% evangelical. Ano po evangelical? An evangelical is a Protestant Christian who believe in the infallible word of the Bible, believe in the necessity of personal conversion experience, and believe in the importance of sharing the good news. Tayo po'y bahagi ng evangelical. 11.4% ang evangelical sa Pilipinas. Hundreds of towns and villages in the Philippines do not have a viable evangelical church. Hundreds of towns and villages sa Pilipinas, walang evangelical church. Walang Christian church. Amen. The Philippines has 30 unreached people group. Mga ethnic group. Unreached. Yung mga nasa kabundukan, mga tribo-tribo. Yung mga nasa kabundukan na hindi po 30 people group, ethnic group, na hindi pa po naaabot ng ebanghelyo. Yun po yung challenge sa atin. Thousands of people die every day who have never heard the good news of Jesus Christ even one time. Thousands of people die every day. Hindi narinig miski isang beses yung gospel ni Kristo pupunta sa impyerno. Sabi dito, 1,800 people die per hour. Sa bawat oras, 1,800 tao. It is 43,200 per day ang namamatay na walang Kristo sa puso. Pupunta sa impyerno. Ito
Pinadaan sa atin para maintindihan natin. Ang dami pa lang namamatay. Araw-araw. Pupunta sa impyerno kasi hindi nakarinig ng Ebanghelyo ng Kristo. Sabi nga rin sa mga naral. Yung kaibigan mo, kasama mo araw-araw. Pag namatay yan sa impyerno yan, ano ginagawa mo? Yung kaklase mo, kasama mo araw-araw pag may klase ka. Nagtatawa na kayo, may merienda kayo magkakasama. Mamamatay yan, walang Kristo sa puso, pupunta sa impyerno. Ano ang ginagawa mo? Yung kasama mo sa opisina, kabiruan mo, walang Kristo sa puso, mamamatay yan, pupunta sa impyerno. Ano ang ginagawa mo? Ipinakalan po sa atin ito para makita natin responsibilidad po natin. Napakalaga po ng kaluluwa kay Kristo. Yung antay na kung bakit si Kristo namatay sa krus para sa kaluluwa ng isang tao, para sa kaluluwa natin. At tayo po'y buhay na buhay. Libo-libo ang namamatay. Baka mabalita ko, meron tayong magmahal sa buhay. Meron tayong kaibigan naman tayo. Ako'y lagi ko pong naalala yun, yung kaibigan ko na napupuntahan ko. Pinapupunta sa akin na hindi ko pinuntahan. Sinabi ko, bukas na lang. Yung pupunta ka, pagkasan patay na. Parang, nung sinabihan ka na lang pag napunta ng kaibigan mo, sharean mo ng Ebanghelyo. Nagpabukas pa po ako, bukas na lang. Pagpunta ko po, patay na. Yun po ay pananagutan ko yun, hindi ko ng tao sa... Kasi sinabihan ka eh. Amen. Libo-libo po ang namamatay araw-araw na wala pong Kristo sa puso. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, itong ating po tinanakay, introduction po ito. Hindi ito kasi ang ating topic, building a great commission church. Ito lang po introduction para makita natin. Amen. So, ito po yung ating number 1 commitment. Commitment natin, will you commit to seek God with all your heart for bigger vision, deeper passion, clearer strategy, and long-term commitment? Sabay-sabay po tayo. Magkukulit tayo sa Panginoon. Sumabay po kayo sa akin. Lord, we commit with ourselves, with all our heart, for bigger vision, deeper passion, clearer strategy, and long-term commitment. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago na po tayo, gusto natin Great Commission Equipping Conference o teaching, building a Great Commission Church. This training is about how you and your church can help finish the Great Commission in this generation and help impact the world around you in this process. Itong ating pag-aaral ay para po patungkol sa atin kung paano po natin at ang simba makatulong para matapos yung Great Commission in our generation. Ito po yung tanong. If you have only 10 minutes left to live on earth, what would your final words be to your family and friends? Kung meron ka na lang 10 minutong nakalabis sa mundo, ano yung final word na sasabihin mo sa pamilya mo? Final word na sasabihin mo sa kaibigan mo? Ano kaya? Yun. Ano kaya? Yung final words mo? Yung talagang 10 minutes na kukunin ka na nilo. Ano na sabihin mo? Malapit ako at 10 minuto na lang. Selfie tayo. Order ka sa Jollibee. Kasi 10 minutes na lang. Maraming sasabihin natin, yung pinakamahalagang pananalita na pag nawala tayo mag-i-impact sa kanila, hindi nila makakalimutan. Di ba? Kasi last seconds na lang, last minutes mo na lang eh. Nasasabihin yung pinakamahalagang salita na magbibigay ng impact sa kanang buhay na miski wala ka, hindi ka nila makakalimutan. Pag naalala ka, maalala ito yung huling salitang ibinigay sa akin ni Kuya Fred. Pero hindi ba, makakabuhay. Makakaya. Palakpakan natin ang Panginoon. When Jesus had 5 minutes left on the earth,
Kung titingnan, 5 minuto na lang natira kay Kristo bago umalis sa langit. Ano po ang sinabi ng Panginoon sa atin? The Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Pagkatapos doon, umakita po siya sa langit. Yung huling salita, napakalago po niya. Di ba pag namamatay, nagbibigay ng huling pananalita? Ama, bahala ka na sa anak natin. May mahalaga yun eh. Si Kristo, bago pumanig sa langit, ang binigay sa atin, the Great Commission. Go! Sabi ng Panginoon, reach everyone in the world. Go, preach the gospel sa lahat ng tao. Sabi po dito, make disciple. Hindi make converts. Hindi make members. Disciple. Kasi pag na-convert ka, na-born again ka, kaya nga may training para maging disciple po tayo ng Panginoon. Hindi lahat ng born again Christian, disciple of Christ. Naniniwala po tayo, hindi lahat ng Kristiyano, disciple of Christ. Mga Kristiyano, member of church ay yung convert, pero hindi disciple. Kaya nga pinag-aaralan natin ito para tayo maging disciple ni Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ, go therefore and make disciple. Ibig sabihin ng disciple, nakawin ka ng soul, hindi disciple mo, hindi train mo para maging alagad ng ating mga sa Kristo. Mamaya ating po pag-aaralan kung ano po yung mga katangian ng isang disciple of Christ. Hindi ko alam kung aabutin natin kasi mas mahaba po ito kaya din natin sa susundarin ko na. Amen. So yun po ang huli. Ang kanyang panalitang pinitawan bago sa umiyag sa langit, go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. The Great Commission is repeated at least 5 times. Sa lahat po ng Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, binanggit po yan. Acts 1:8, binanggit din. You shall be my witness. Maging sa Matthew 24, verse 14, and the Gospel of the Kingdom. Maraming beses pong binanggit yung Great Commission sa Bible. In the Great Commission, God has gave us a mandate. Ano po ba ang ibig sabihin ng mandate? Mandato sa atin yung Great Commission para po sa lahat ng Kristiyano. Mandato sa atin lahat. What is mandate? A mandate is not a suggestion. Rather, it is a very important command. So, ang mandate, hindi po ito suggestion. Hindi ito sinasuggest sa atin. Hindi ito pinapakiusap sa atin. Ito'y inuutos sa atin. Itintindihan mo natin? Yung secretary meron siya lang, hindi siya nakikiusap. Hindi niya sinasuggest sa mga mananampalataya. Inuutos niya sa atin, go! Therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Tuturuan sumunod kay Kristo. Susunod sa lahat ng pinag-uutos. Kasi minsan sumusunod tayo, pero meron tayong iniiwasan na hindi sinusunod. Pag sinabing sumusunod, walang pipiliin. Isa sa utos, go therefore and make disciples. Preach the gospel. A mandate is not a suggestion, rather it is a very important command. Utos po ito sa atin. Sa lahat po naman ng palataya. A mandate releases authority and responsibility from the one who issued the command. Ang mandato ay naglalabas ng authority at responsibility mula doon sa taong nagbigay ng mandato. Sino pong nagbigay ng mandato? Si Jesus Christ. So, nagbigay ni Cristo yung mandatong Great Commission, go therefore make disciples. Nag-release po siya ng authority sa atin. Nag-release siya ng responsibility sa atin. Amen. Nung sinabi, ulitin po natin. Nung sinabi ni Cristo, go therefore make disciples, yung Great Commission, nag-release po siya ng authority. Binibigyan tayo ng kapamahalaan para gawin yun. At binigyan tayo ng responsibilidad. Magkasama po yun. Binigyan po tayo ng authority. Tayo po yung may authority
share the gospel kasi po tayo nakarinig na yung Ebanghelyo eh. Nag-release nung sinabi po yung Great Commission, nag-release po sila ng authority and responsibility. Not only responsibility, kalakip nito is accountability. So, nung sinabi nga yung Matthew 28, verse 16 to 20, nag-release po siya ng authority, bigyan tayo ng authority to preach the gospel. Kalakip po ng authority, yung pong responsibility to preach the gospel. Kalakip po na responsibility is accountability. Ibig sabihin, inuutos ng Panginoon to preach the gospel. Binigyan tayo ng pamalaanan, binigyan tayo ng responsibilidad. Pag hindi natin yung nagawa ng responsibilidad, pananagutan natin. Yung responsibility, may kalakip na accountability. Hindi pwede magwala. Kasi yung responsibilidad na ibinigay sa atin, wala accountability, hindi natin gagawin. Di ba? Kasi wala ka naman pananagutan eh. Miski hindi ganun eh. Nung sinabi niyang Great Commission, nag-release siya ng authority, nag-release siya ng responsibility, kalakip ang accountability. Hallelujah. Our mandate for Christ is to make disciples in every group on earth. Make disciples. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po yung pwede nating matutunan dito sa ating pag-aaralan? Number 1, how to win new believers more quickly and how to disciple them to obey Jesus and to preach for men. Dito po sa ating pag-aaral ay tayo po ay matututo kung paano po tayo makakapag-win ng soul ng mas mabilis. Paano natin silang matuturuan sumunod kay Kristo at tuturuan mangisda ng tao, maging fishers of men. Maging mangingisda ng tao. Mangisda ng tao. Tuturuan po tayo paano mag-win ng soul na mas mabilis. At naturuan yung mga mananampalataya na sumunod kay Kristo at mangisda ng tao. Lahat tayo tuturuan para tayo mas mabilis pag-win ng soul. At naturuan yung mawiwin natin na sumunod kay Jesus at pag ganoon ay mangisda. Di ba sabi ng Panginoon sa mga agad, I will make you fishers of man. Hindi na isda hulin, kundi ang hulin kahit ako. Fishers of man. Dito po sa ating pag-aaralan, matututunan din po natin yung the first 5 characteristics of a Great Commission Church. Yung po yung talagang pinaka-topic natin. 5 characteristics of Great Commission Church. Matututunan din natin how to release our church for a rapid growth and start new daughter churches. How to develop better strategy for winning the Philippines to Christ and helping complete the Great Commission in this generation. Tuturuan tayo ng better strategy to win the Philippines for Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. What is a Great Commission Church? A Great Commission Church is a church which trains its member to win lost people, disciple new believers, and help finish the Great Commission in this generation. Kaya tanong, is our church a Great Commission Church? Hindi. Kaya nga tayo nagsisimula. Ang Great Commission Church is a church that help the trained member to win lost soul, disciple new believers, and help finish the Great Commission in this generation. Kaya nga tayo po nagkakaroon ng training. Kasi yung church natin hindi Great Commission Church para maging great. Building a Great Commission Church. Para maging Great Commission Church tayo na ang priority to win soul. Priority to disciple. Amen. Maging priority ng simbahan, yun po yung Great Commission Church. At yung ating pong susunod, hindi tayo Great Commission Church.
Kaya tayo po ay kumikilos para maging Great Commission Church yung simbahan ito. Hindi lang Great Commission Church, hindi Great Commission Believers. What is a Great Commission Believers? A Great Commission Believer is a disciple of Jesus Christ who obeys Him and preaches for men and disciple other believers to do the same. Ang Great Commission Believer, ito po yung disciple ni Jesus Christ na sumusunod sa Kanya, nagwiwi ng soul, nagdi-disciple ng bagong mananampalataya para gawin din yung ginagawa niya. So ano, ang Great Commission Believer, disciple ni Jesus Christ na sumusunod sa Kanya para nagwiwi siya ng soul at nagte-train ng new believers para yung ginagawa niya ay gawin din. Yung po yung new Great Commission Believers. Tanongin po natin yung mga sarili natin. Am I a Great Commission Believer? Sa palagay po natin, hindi tayo mapalagay. Am I a Great Commission Believer? A Great Commission Believer is a disciple of Jesus Christ who obeys Him. Sumusunod sa Kanya. Pieces for men, ibig sabihin nangangalap ng kaluluwa. Disciple other believers to do the same para gawin din yung ginagawa niya. Ang sabi po ni Dallas Willard, the greatest need in the world for those who call themselves Christian, makinig po tayo maigi. The greatest need in the world is for those who call themselves Christian. Sabi ito, ang pinaka-dakilang kailangan ng mundo doon sa tinatawag nilang sila'y Kristiyano is to become disciples of Jesus Christ and to learn how to live their life as Jesus Christ lived here on earth. Ang pinakadakilang pangangailangan daw ng mga tao nagsasabing siya'y Kristiyano ay maging disciple ni Jesus Christ and learn how to live their lives as Jesus lived here on earth. Yung pinaka-greatest needs ng mga mananampalataya nung nagsasabing sila'y Kristiyano ay yung maging disciple ni Kristo. Sumusunod sa Kanya, nangangarap ng kaluluwa at nagtuturo po ng new believers para kung ito yung Kanyang ginagawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. I pray po, tinatanay natin sa isipan. Kasi kung hindi pinapakinggan natin, pinaparampas natin, wala po tayong matututunan. Kinakalang ito po yung ating minanamnam. The first 5 characteristics of a Great Commission Church. Dadako na po tayo. 5 characteristics of a Great Commission Church. Number 1 characteristic of a Great Commission Church. The Great Commission Church are led by a person with a sense of destiny. Great Commission Church are led by a person with a sense of destiny. Ang Great Commission Church ay pinangunahan ng taong mayroong sense of destiny. Mayroong damdamin ng tadhana, pakiramdam ng kapalaran. Sense of destiny, ano ibig sabihin ng sense of destiny? They understand that there is a divine call from God upon their congregation to partner with Him in the building of His kingdom. They understand that they are to be the body of Christ in their community. Yung sense of destiny, ito yung mga taong nauunawaan po nila na meron pa lang na pagkakatawag ang Diyos sa kanilang congregation sa church upang makapag-partner kay Kristo in building His kingdom on earth. Nauunawaan po nila na sila po ay body of Christ in their community. Pinamumulaan po ng mga taong nauunawaan na ang Diyos ay may tawag sa simbahan para makipagpartner kay Kristo para talaganapin yung karya ng Diyos dito sa lupa. Nauunawaan na ang simbahan, ito ay body of Christ dito sa community na ito. Na dapat maramdaman ng community na tayo po ay body of Christ. Amen po ba? The Great Commission churches are led by a person with a sense of destiny. Example of people who have a sense of destiny si John Wesley. Yan po yung mga tao may sense of destiny.
si Hudson Taylor, yung missionary to China, si William Booth, George Muller, Dr. Bill Wright, all impact people in churches have a deep sense call from God upon them. Yun po yung mga people with sense of destiny. Naunawaan nila na may tawag ang Diyos sa kanilang personally. May tawag Diyos sa kongregasyon na inahawakan nila para makapag-partner kay Kristo para mapalaganapin yung kingdom of God dito po sa lupa. Amen. Ang number one example po ng mayroong sense of destiny, si Jesus Christ. Yung 12 years old pa lang ang ating Panginoon sa Kristo, meron na po siyang sense of destiny. Tatatap po natin sa Luke chapter 2, bigyan ng verse 41. Kada taon po, pag nagdadaos po ng Feast of Passover, pista ng Paskwa, si Joseph si Mary, umuwi po sila ng Jerusalem. Si Kristo po noon ay 12 years old pa lang si Jesus Christ. Pumunta sila sa Jerusalem para ipagdiwang yung Feast of Passover. Nung magkapos po yung pista, umina po sila, si Joseph si Mary, pero naiwan si Jesus Christ, hindi nila alam. Maghapon po silang naglalakbay kasi maraming tao Sabi ko, maghapon silang naglalakbay, hindi nila alam, hindi nila kasama si Kristo. Pagdating sa bahay, nakita na wala pala. So naghanap po sila, inanap sa mag-anak, bumalik po sila ng Jerusalem. After 3 days, bago nila natakpuan. After 3 days, 10 natakpuan. After 3 days, si Kristo pinatagpo nila sa loob ng templo, siya ay nakaupo kasama ang mga guro, nakikinig at nagtatanong. Bata pa lang, meron siya ng sense of destiny. Naando sa templo, katabi yung mga guro nagtatanong siya at tinatanong din siya. Amen. Makinig po tayo, ito po. Ministry is not something to be decided on. It is a call to be responded with a passionate yes. Ang ministry, ito hindi isang bagay na pagdedesisyonan natin. Ito po'y tawag ng Diyos na dapat ang response po natin is passionate yes. With the sense that your very life depends on it. Ulitin natin, ang ministry, hindi isang bagay na pagdedesisyon natin. It is a call from God na dapat tayong sumagot ng yes, Lord. Yung yes na meron galing sa puso, passionately yes. Kasi calling ni Lord yan sa bawat mananampalataya. Ang sagot natin dapat yes. Kasi bakit? Tawag ng Panginoon ang ulitin po natin. Ministry is not something to be decided on. It is a call to be responded to with a passionate yes, with a sense that your life, very life depends on it. Another definition of sense of destiny. Another definition ng sense of destiny. A sense of destiny. It is a new revelations of God specific upon an individual, a church or organization inspired vision, passion for the Great Commission. So, ang sense of destiny, ito po'y maliwanag na kapahayagan ng Diyos sa specific na tawag sa Kanya individually o sa church, organization with inspired vision and passion for the Great Commission. Yung po yung tao, meron pong sense of destination. Meron siyang passion for the lost soul. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Understanding that God created you personally in His image and that is good. Yung maunawaan mo na ikaw po'y nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. Hindi ka aksidente. Kasi iba sabi, aksidente lang ako, hindi naman talaga aksidente lang. Wala pong aksidente. You are not an accident. Hindi ka pa pinanganganak, kilala ka na ng Diyos. You are unique. Wala kang katulad sa mundo. Yung ating ano? Fingerprint na walang katulad. Ilang bilyon ba ang tao sa mundo? Meron bang tao magkatulad ng fingerprint? Wala.
Kasi po tayo yung unique. Sabi ng 1 Peter 2:9, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we may proclaim the praises of your soul out of darkness into His marvelous light. Peculiar people. Unique. You are not an accident. Psalm 139, beginning verse 13. Psalm 130. Anak, mo na lang buksan. Psalm 139, beginning verse 13. Nabasahin po natin. Psalm 113. Tutuloy na lang po natin ito sa susunod. Psalm 113. Psalm 139. Para makita po natin na tayo po unique. Psalm 139, beginning verse 13. Okay, pag-sign po natin ano? 139, 139. Oh. Yan na, sabi dito. For it was you who created my inward part. You knit me together in my mother's womb. Verse 14. I will praise you because I have been remarkably and wonderfully made. Wala akong pangit. Sabi diyan, I will praise you because I have been remarkably and wonderfully made. Your works are wonderful. I know this very well. Verse 15. My bones were not hidden from you when I was made in the secret, when I was formed in the depth of the earth. Verse 16. Your eyes saw me when I was formless. All my days were written in your book and planned before a single one of them began. Hindi ba po tayo pinapasal siya punorma sa atin sa sinapupunan ng ating mga magulang? You are not an accident. Kilala na tayo bago pa tayo isinilang. Lahat ng parte ng kapwa natin, alam ng Panginoon. Sabi po dyan sa binasa po natin. Amen. Understanding that God created you personally in His image. Understanding that you were created to do specific things for Him. Naunawaan natin na tayo tinawag na gawa ng specific na bagay sa Kanya, Ephesians 2:10. You are Christ's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. To do good works, Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. For we are His creation, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time so that we should walk on them. Created tayo to do good works, and sharing the gospel is good works. And palakpakan po natin ang Panginoon. Dito lang po natin tatapusin. Without sense of destiny, kasi pang unang katangian ng Great Commission, meron sense of destiny. Yung alam niya, meron siyang special calling individually, special calling sa church, at may passion sa Great Commission. Without sense of destiny, without the sense of destiny, we will not have the endurance that is needed to carry out God's calling in our life. Wala po tayong sense of destiny, wala tayong endurance para matupad natin yung pinapagawa niya sa atin. Hindi tayo tatagan. Wala tayong sense of destiny, hindi po tayo tatagan. Kasi pinapagawa ng Panginoon. Without sense of destiny, we will not be able to stand in the midst of persecution. Kung wala tayong sense of destiny, hindi malinaw yung calling Lord sa iyo, hindi tayo tatagal sa persecution, sa pag-uusig. Without the sense of destiny, we cannot attract and give good leaders in our ministry. Hindi natin ma-attract at mananatili mga leaders sa church kung tayo namumuno walang sense of destiny, kaya tayo po ay bumabawi. Ang panalangin natin, magkaroon natin ng sense of destiny para yung mga miyembro ay manatili kasi nakikita sa atin yung sense of destiny. Without the sense of destiny, we will not have the passion needed to fulfill God's calling on our lives. Kung wala pong sense of destiny, hindi tayo magkakaroon ng passion needed to fulfill God's calling on our lives. Sabi po ni John Maxwell, if passion is not a quality in your life, then you are in trouble as a leader.
Hindi po natin sabihin dyan natin, dito po tayo magtatapos. Tutuloy po natin sa Sunday. Nandito pa na po tayo sa first characteristic. Hindi pa po tapos yung first characteristic. If passion is not quality in your life, then you are in trouble as a leader. Kung di daw katangian natin sa buhay yung passion, may problema tayo bilang leader. Tayo po natin tumayo. Bago tayo mag-communion, Numbers chapter 6. Numbers chapter 6, begin verse 22. Blessing the Lord. Okay, ang tara po sa blessing. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of hearts, like continually. And they shall put my name upon this life, and I will bless them. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ang ating material na ito, handouts. Pagkatapos po ng mga leaders, bibigyan po natin, i-series po natin. Para ang bawat leaders, meron po dito para ma-review po natin. Kaya hindi na po kayo mag-jotdown, pero kung nag-jotdown kayo, ito po ipapaseros natin pagkatapos. E po ba, pwede bang paki-ano dito yung Brother Freddy, Brother Mike, Brother Joe, pakadala dito sa gitna ng ating